Mapagmahal na Diyos, dakilang Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot sa bawat isa amin. Sa oras ito, Panginoon, itinatas namin sa iyo ang lahat kung may karamdaman saan na sila naroon. At dalangin namin, Panginoon, na bigyan kami ng lakas upang lumaban at hindi mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pangyayari. At kung puso kami nananalig sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, napagkaroon mo kami ng kagalingan na tumumulan sa iyo, hindi lamang physical, pati spiritual. Ako din po, Lord, sa oras ito, na tinawag mo upang magbahagi sa iyong salita. Lumalapit po ako sa iyo na may kababaan loob. Ako'y lumuban ng iyong biyaya, grasya. At ikaw nawa ang ikita sa akin, Panginoon, sa aking pagtayo dito sa harapan. At ang iyong salita mo lamang, Panginoon, mong ibabaw at maghari sa bawat sa amin. Ang salita nagbibigay sa amin ng lakas at bagong pag-asa. All this, Father, we ask in the mighty name of your Son Jesus, with the union of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for the time of the Sige po. Kumusta po kayo? Hello. Kayo sa likod, kumusta po kayo? Praise God! Amazing! Amazing. Nanimis po kayo. Kahit hindi nyo ako nanimis. Sana all. Pag sabi ko happy, pag sabi ko, praise the Lord, ang sasagot ko yung happy. Amen? Amen po ba? Amen! Praise the Lord? Happy! Pag sabi ko happy, sabihin mo, wow. Amen? Happy? Wow! Alam pa natin dito. Dapat happy po tayo sa gabi ito. Ano yung bakit? Sabi mo pala, pala ditong bakit? Puno ng pagpapala ng gabi ito. Bakit? Ang mga sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, lumulundag sa Diyos, sumasayaw sa Diyos, at higit sa lahat, nananalig sa Diyos. Amen! Pinagpapala. Kasi ko ba? Sabi mo sa katabi mo, kilala kita. Kilala kita. Sino siya? Siya ay si Kristo. Amen? Yung mag-asawa, kung bago kasama, magkamukha ba yan? Hindi. Pag lagi na yung magkasama, maging magkamukha na yan. Sino pong mag-asawa dito? Amen? Kami nung unang kasal namin. Unang kasal. Nung kinasal kami. Magkalayo yung mukha. Pag lagi na po kami magkasama, lagi kamukha kami. Amen? Pag sa buhay natin, bilang nananalig kay Lord, at ang Diyos ang lagi natin kasama, maging kamukha tayo ng Diyos. Yan po ba? So, magsitayo po tayo. Basahin po natin yung ating batayang teksto.
ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tero, dumaan sa Sidon, at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis, dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayaw muna sa Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos dumura si Jesus at ipinahatid at ipinahid ito sa dila ng pili. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ifata," na ibig sabihin, mabuksan. Noon din, nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila ito ipinamamalita. Buong paghangang sinabi nila, napakahusay ang lahat ng kanyang ginawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagpagsalita ang mga biti, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin. Magsiupo po tayo. So, ang topic na ibahagi ko sa inyo ay healing with faith in God. Sa Tagalog, kagalingan sa tao na may pananalig sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hello? Happy? So, kung ating titingnan sa binasa natin, mabuting balita, ang ating Panginoon, nung siya'y gumanap o ginanap niya ang kanyang misyon o tinatawag natin public ministry sa mga bayan ng Galilee, sa Tiro, sa Capernaum, sa Magdala, marami pong bayan doon kung saan siya po ay nag-iikot. At marami po pinagaling ng mga karamdaman ang ating Panginoon sa Kristo. At kung ating napapansin, ang kanyang spiritual center ay ang Capernaum. Doon po siya umuwi. Sabi nga may nakausap po ako, nung nagpunta po kami doon, sa tour guide, sabi niya, marami pang ginawa na kababalaghan o marami pang ginawa na pagpapagaling ang ating Panginoon sa Kristo na hindi po naisulat sa Bible. So, ibig sabihin, marami pong ginawa na pagpapagaling ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang tanong, maraming tao ang nakakaranas ng sakit o karamdaman, lalo na sa panahon ito. Amen? Pabago-bago ang klima ng ating panahon. Umulan, init. Pag mainit, sobrang init. Pag umulan, ang lakas na ulan. Amen? Kanina ba umulan dito? Amen. Kami po binaha po doon sa baba. Pag kanina, pag ayaw ko lumabas dahil sa sobrang init. Amen? So marami pong tao nagkaroon ng sakit o karamdaman dahil sa papagubagong klima ng ating sa mundo o sa Pilipinas. Amen po ba? Ang tanong, saan po lumalapit ang taong may sakit? Hello? Sa doktor. Ganito na lang. Pag sira ang sasakyan, saan lalapit po ang tao? Sa mekaniko. Hindi sa lalapit doon sa karpintero, pupukpukin lang yun. Amen? Kung sira na ang bahay, saan mas lalapit? Carpenter. Hindi naman sa lalapit sa mekaniko. Bubusan ng gasolina yun. Amen? Pag
ang pantalo ni sister nasira ay mahal na mahal niya yan. Kabibili lang niya sa ukay-ukay. Saan niya dadalhin yun? Mananahe. Sa mananahi. Yung taong may sakit, saan dadalhin? Sa doktor. Sa doktor. Ngunit, ang taong may pananalig sa Diyos, ang Diyos ang laging una. Amen. Amen po ba? May konti ko si-share sa inyo. Binom mo na ko ng tubig. Wow. Palakpakan natin si Lord. Ang tao may pananalig sa Diyos, laging una ang Diyos. Minsan nabibiyahe po kami ng aking asawa, ng aking may bahay, papuntang Bicol, Bicolana ang asawa ko. At habang kami po yung naglalakbay, biglang tumirik po ang aming sasakyan. So, ano ang unang iisipin namin? Maghanap ng mekaniko. Amen po ba? Natural lang po yan. Nasira sa sasakyan mo. Hanap ka ng mekaniko. Ngunit, pag ang tao may pananalig sa Diyos, uunahin mo ang Diyos bago ang mekaniko. Amen? Sabi ko, mag-pray muna tayo. Nung nag-pray po kami, sabi ko, wala tayo alam dito. Wala tayong kilalang mekaniko dito. Mag-pray po tayo. Nag-pray po kami. Lord, bigyan mo kami ng mekaniko. Hindi namin alam kung saan kami lalapit. Sa madaling salita, after the prayer na ginawa namin ng aking asawa, biglang may minto ko na sasakyan. At ang sabi sa akin, Sir, nasiraan ko ba kayo ng sasakyan? Sabi ko, opo. Ayaw lang mandal. Lumabas sa sasakyan. Sir, titingnan ko, sir. Medyo may alam po ako konti. Sa madaling salita, tinitingnan niya ang sasakyan ko. May pinagkalikot siya doon. Mamaya-maya, umandar ang sasakyan. Amen po ba? Kung ang tao walang pananalig sa Diyos, ano sasabihin niyo? Nagkataon. Amen? Amen? Ngunit sa tao may pananalig sa Diyos, yun po ay katugunan sa aming pananalig. Yun po ay katugunan, yun po ay padala ni Lord para sa amin. Amen? Dapat natin yung katugunan. Ganun din po. Pag tayo may sakit, saan agad tayo pupunta? Sa doktor. Amen? Pupunta ka sa doktor. Natural lang yan. Ngunit kung tayo po ay may pananalig, kung tayo may karamdaman, at tayo ay may pananalig sa Diyos, ano unahin natin? Pray muna tayo. Amen? Lord, bigyan pa ako ng doktor na para sa akin, yung nakakaintindi, nakaunawa na sa karamdaman ko. Amen po ba? Ay nalaman ng kumari mo na may karamdaman ka at napunta sa, bumisita sa'yo at sasabihin niya, Mari, yung sakit ko tulad din naramdaman ko. Hindi rin ako nakatulog. Amen? May kilala akong doktor, magaling ko. Amen? Pinuntahan mo at bumalik ka. Sa taong walang pananalig, sasabihin mo, pagkakataon lang. Amen? Ngunit sa taong may pananalig, padala ni Lord yun para maging instrumento sa kagalingan ng iyong karamdaman. Amen po ba? Palakan natin ito. Ang sino mang may pananalig sa Diyos ay pagkalooban ng kagalingan. Amen po ba? Lahat po tayo dito, alam po, tayo po dito, nandito ngayon, ay may pananalig sa Diyos. Kung may mahal sa buhay po tayo, sa oras po may karamdaman, ilalapit natin sa Diyos kung may pananampalataya at angkinin natin ang
kagalingan. Palakpakan natin siya. Sa Jeremiah chapter 30 verse 17, sa taong may pananalig, pangako yan, ibabalik ko ang kalusugan at pagagalingin ang iyong mga sugat. Alam niyo po, naranasan ko rin po yan. No, ako po, may alaga kasi po ako. Sino pong katulad ko na may alaga? Sabi mo, ano yung alaga mo, Brad? Arthritis. Alam ko maraming dito. Pag kumanta na yun, no? Sabihin mo, hindi mo nakilala biyanan mo. Sa sakit. Amen. Ay may pupuntahan kami. Gawain sa Tagaytay. Hindi ako makalakad. Sabi ko, Lord, ako yung lingkod at ako'y nananabig sa'yo. Makakarating ako, Lord. Amen? Ganun din po sa ating mga naglilingkod. Ano ngayon, Sabado? Lunes ka lang, Lord, makakarating ako sa aming prayer meeting. Amen? Dadalhin ko po ang aking asawa kahit lasing. Amen? Amen. Pag tayo po ay may pananalig sa Diyos, pangako ng Diyos, kung tayo may kagalingan, ibabalik ng Diyos ang ating kalusugan at pagagalingin ang ating karamdaman. Lord, pupunta ako. Nung pumunta po ako doon, ang problema ko lang ang gumaling mo sa akin. Bigla may tumawag, ka-brother, Brad, hindi ko madala sa sasakyan. Ako na lang gumaling mo. Kasi sa tao may pananalig, padala ni Lord ka sa akin. Amen? Amen. So, madaling salita nakarating po ako doon. Pagdating ko doon, inaalalayan ako ni Bro, pagbaba sa kaya. Ang sakit! Sabi ko, sasayaw ako ng joyful song. Amen? Yung tulad na ginagawa natin. Lulundag ako para kay Lord. Kahit masakit. Sabi ko, nananalig ako, Lord. Sa pamagitan ng aming pagsayaw, gagaling ako. Amen. Sabi lang, ang mga ibon na lumilipad. Sabi ko, paano ko makalipad, Lord? Ang sakit ng paa ko. Kinilig ko. Alam niyo, pagkatapos ng aming gawain sa araw na yon, nawala ang sakit ng aking paa. Purihin ang Diyos. Nakalakad na. Kinabukasan sabi na, nasaan na yung may pilay? Maglilid na ng joyful song. Imagine? Ganun po, kung tayo ay may pananalig sa Diyos. Pinagpapala ang taong may pananalig sa Diyos. Pinagpapala ang may sakit ay itong bulag na ito, ipinanganak ko siyang bulag. Amen? Hindi ganun kadali ang ipinanganak na bulag. Kung wala kang makikita, amen? Mahirap. Ngunit sa kanyang pananalig at paglapit sa Diyos, siya po'y pinagaling ng ating Panginoon. Palakpakan natin po. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, chapter 10, verse 35, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala sa iyo. Dakila. Ibig sabihin, kung tayo po ay may pananalig, sabi nun, huwag tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Bakit? Ang mga taong hindi na mawalan ng pananalig sa Diyos, may malaking gantimpala nakahintay para sa iyo. Amen po ba? Ang biyanan ko po, biniak ng ulo. Karamihan, pag biniak ng ulo, ilang araw lang, ibok, di ba? Marami na akong pinuntahan. Marami na akong
binisita, biniyak ang ulo. Araw lang. Sabi ng asawa Ay, ko, ulay. paoperahan ba natin to? Magkano operahan kaya? Pinakababa ng million. Amen? Tinanong namin ng doktor, Dok, ilang percent ba? Sabi niya, hindi ko magbibigay ng percent, papirmahin ko na lang siya. Ito delikado. Amen? Paper na lang po kayo. Sabi ko, Ma, pipirmahan mo yan. Dahil ang mga taong naglilingkod sa Diyos at may pananalig sa Diyos, bibigyan ni Lord ng kagalingan. Amen po ba? Sa madaling salita, biniyak 3 days. Sabi ng doktor, matagumpay, successful po ang operasyon. After 5 days, lumubo uli ang ulo ng biyanang ko. Anibago na namang bayan, bibiyakin ulit. Mabigat. Amen? At may tira ka hindi biro. Amen? Pamakawa ko Kasi sabi ko, pumunta po ako. Sabi ko, nag-usap-usap ko sa mga kakapatid. Yung isa sabi na wag na lang. Sabi ko, bago tayo mag-desisyon, magdasal muna tayo. Amen? Nagdasal po kami. At ngayon, tayo mag-desisyon. Ituloy o hindi. Isa lang ang ayaw. 3 po kami. Tuloy ang operasyon. Amen? Sabi ko, habang nasa creating room yan, pumunta ako sa blessed sacrament at ako po'y lumapit sa Diyos. Amen? Biniyak ko. Pangalawang pagkakataon, tagumpay ang operasyon. Amen? 7 years na mula na siya po'y inoperahan. Sabi ko sa kanya, Mother, kitang-kita ang kilos ng Diyos sa buhay. Maganda na. Bakit? Makulit na naman. Amen? Huwag tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Dahil may nakaabang o naghihintay sa ating malaking himala. Kagalingan mula sa Diyos. Sa 1 Pedro chapter 5 verse 3, ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. Ang Diyos. Naalala kung maliliit pa kami. Ewan ko, nakaranas ang iba sa inyo. Hindi po kami pupunta ng doktor. Saan po kami dadalhin sa aming magulang? Sa ingking. Ano? Amen. Papunta kami doon. Papahiran na kami dito. Mura-muraan kami minsan. Gumaling naman. Ang hindi po yung tunay na kagalingan. Amen? Kasi ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Para natin. Yes! Kagaling na doon! Pabalik-balik ang iyong karamdaman doon. Amen? Paano matatanggap ang kagalingan ng taong may pananalig sa Diyos? Hello! Paano matatanggap ang kagalingan ng taong may pananalig sa Diyos? Una, dapat siya ay lumapit sa Diyos. Palakpakan natin sa Diyos. Palakpakan. Dapat lumapit po tayo sa Diyos. Amen? Pag may sakit, sabi nga kanina, sabi lalapit sa doktor. Hindi ka nang gagaling kahit gaano kadalubhasa ang doktor. Yun ang pinakamagaling doktor dito sa buong mundo. Kung hindi ka naman lumapit doon sa doktor mo, gagaling ka ba? Nakaramdaman mo? Hindi, amen. Kailangan lumapit doon sa doktor mo para ka gagaling, amen.
experience yan. Nung ako may nagkasakit, hindi pa ako charismatic. Hindi pa ako naglilipat. Inuupo ko 2 buwan. Pumunta ako sa pinsa mo, spiritist pa. Amen? Ang sabi sa akin, upo na ako. Ang lalim lang, delikado na yung upo mo. 2 palati lang may bibig ka, tapos ka na. Kinakabahan ako. Baka biglang lalabas yung 2 palati, tapos na ako. Sabi niya, ano gagawin? Sabi ko, ano gagawin ko? Sabi niya, papagalingin kita. Imagine, papagalingin kita. Amen? Hindi mula sa Diyos. Galing sa Kanya. Pumunta ka doon. Pumunta ako. Yung altar, kumpleto, may mga may santo Diyo lahat. Ako, nagalo na ako eh. Amen? Pinalunod pa ako. Umulat ka din ang itim. Sumulat sa papel. Latin ang sulat. Hindi ko alam kung maintindihan. Sinunog yung papel na may sulat. Lalaki yung pagkasulat. Sinunog sa ating na kandila. Pagkasunog sa papel, nilagay sa may tubig na baso. Tinalo. Sabi niya, inumin mo na. Alam mo ko, kung ikaw gusto mong gumaling, bahala ka. Amen? Tinilak ko. Ubus! Gumaling ka mo ni brother ko? Ha? Hindi, ikaw pa ang painumin. Dahil sinunod na papel sa baso, hindi ka ako umuhin. Sabi ko, big news! Amen? Big healer. Amen ko ba? Saan po tayo bilang mga tao may pananalig sa Diyos? Saan po tayo dapat pananalig? Saan po dapat tayo lumapit? Sa? Bakit matakot? Bagkos lumapit sa Diyos na may pananalig sa Diyos. Kung may kagalingan ka, lalapit ka sa Diyos kung hindi yung kanin-kanin mo. Hindi ko naman sinabi, kawag ka lumapit sa Diyos. Amen? Unahin mo lagi ang Diyos. Amen? Bibigyan ka ng Diyos, ng doktor para sa'yo. Amen? Ay, hindi ka sisigaw ng malaki. Isang kasi, ay ikamamatay sa tao, hindi naman yung sakit eh. Yung bayad. Ang paglapit natin sa Diyos ay tanda ng Ating pagsuko. Amen? tanda ng ating Pagtitiwala sa Diyos. at tanda ng ating Pananalig sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. sa 1 Pedro chapter 5 verse 10. Dito na sa po. Ang Diyos na siyang pinagagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan. Amen? Pinagpapala ko ang mga sumusunod At naglilingkod at nananalig sa Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi, tayo yun. Huwag ka matakot. Palakpakan natin si Lord. Paano natatanggap ang kagalingan ng taong may pananalig sa Diyos? Pangalawa, makikinig sa Diyos. Hello? Amen. Ow. Kahit lumapit na tayo sa doktor, kung hindi naman tayo nakikinig sa sinasabi niya, hindi pa rin tayo gagaling. Amen po ba? Tumawag ka na sa doktor. Ang sabi ng doktor, iwasan mo pagkain ng mga matataba. Tapos kain ka ng tayo. Amen? O ba? Iwasan mo pagkain ng mga alat. Tapos kain ka ng kain ng alat. Amen? Bakit? Hindi ka naman. Hello? Tapos kung may anong nangyari sa'yo, sino ka sa siya mo? Kung nais natin gumaling sa ating karamdaman, Manalig kayo at makikinig sa Diyos. amen? Palakpakan natin si Lord. Ganon din sa mga taong may pananalig sa Diyos, dapat makikinig sa salita ng Diyos. Amen? Di ba nakikinig lang tayo lagi? Ako parang bahagi na sa buhay ko. Parang nangingi na ako pag hindi ako
makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang bahagi na sa buhay. Dapat, kung tayo ay may pananalig sa Diyos, dapat nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi, ang salita ng Diyos, nandun po yung pag-asa. Amen? Nandun po yung kagalingan. Amen? Ang dami promises po sa Bible. Amen? Hindi ka manghina. Madalas kasi, paghihinaan po tayo. Kung hindi po tayo nakikinig kung nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Maraming mga pangako ng Diyos ukol sa kagalingan ng karamdaman. Makakamtan natin ito kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Lucas chapter 11 verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod nito. Higit! Hello! Higit na pinagpala. Ano ba ibang word pa sa higit, mga Tagalog? Lampas. English, lampas. Parang na natin si brother. At isa po kayo, kaya ang kika niya. Diba din? Ang Espiritu naman ito, mag-Isaya, Tagalog, isa lang. Amen. Pagkaluban tayo ng biyaya, ay kayo na naman eh. Pagpagaling tayo sa ating pananalig sa Diyos, ay kayo rin naman eh. Di ba, pinagalawa tayo? Ay Bisaya, ay Ilocano, dito lang. Di ba, dito? Ganun po, siguro. Yan eh. Palakpakan natin siguro. So, nag-isip. Sabi yan, higit na pinagpala. Mas mataas pa, may mataas pa na pagpapala kaysa iba. Amen? Amen. Ang isa, katakaka. Eh, bakit na? Kapag dahil, hindi na nagsisita. Ano kinapakala nila? Amen? Eh, kung yun, hindi nagsisita, kinapakala nila. Kayo ka, lumunod kayo, sumasaya ka na doon. Amen? Hindi na materials naman tayo. Diba isang pagpapala? Nasa aking pamilya, walang nagkakasakit. Ano mo daming pera? Kung may nakakasakit na. Amen? Isang biyaya na. Sabi ko ni Lucas, chapter 11, verse 28. Paano natatanggap ang kagalingan ng taong may pananalig sa Diyos? Pangatlo, sumusunod sa Diyos. Hello? Sumusunod sa Diyos. Dapat sumusunod sa sinasabi ng doktor upang siya'y gagaling. Lagi ko pinapagalitan ang asawa ko. Kasi ang sabi ng doktor, tinuloy mo ito. Umaga. Sa dami kong iniisip, nakalimutan ko lagi yun ang gabi. Tinignan yung bisita, bakit gabi mo na laging iniinom yan? Eh, umaga nakalagay, hindi ka sumusunod. Hallelujah. Sabi kasi siya ako. Kasi, lagi ang nasa ako, salita ng Diyos eh. Amen? Kapis buhay ako. Amen? Amen? Sabi na, kailangan sumunod ka. Tinawagan ko naman yung doktor ko. Tinagalitan ako. Pupunta ka? Hindi ka naman sumusunod. Dapat sumusunod sa sinasabi ng doktor. Ganun din. Sa taong may pananalig sa Diyos, dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Ano bang kalooban ng Diyos? Kabawag siya sa akin. Tayo kung may pananalig sa Kanya. Nalagyan siya yung ganito. Amen? Huwag niyo sayangin. Nandito na yung gawain. Every week nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Maraming biyaya. Amen? Mahalaga lang sumunod po tayo. Amen? Sa Lucas chapter 11, verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na
Lord, palapakan natin si Lord. Okay, ito. Masunurin. Paano matatanggap ang kagalingan ng taong may pananalig sa Diyos? Pangapat, magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Dapat magtiwala tayo na kayang pagalingin ng doktor ng ating mga karamdaman. Amen? Maraming tao kasi walang tiwala. Amen? May kausap. Saan ako nagpapahapon? May nagbahagi po dito, doktor. Takot din sa kapa, doktor. Oh yes! Akala mo, ang gagaling magsasabi yan. Nabasa ko ng injection na mahaba-haba. Ang galing magsasabi, wala, kirot lang yan, kirot lang yan. Pag sila yung injeksyonan yan, dala-dala yung asawa, kaya nahawak kamay sila pag injeksyonan. Brother, no, bakit mo alam? Sabi nyo. Kasi dalawa kong pinsan to. Pag magbento ko, grabe. Kung gano'n pala kayo, ang galing mo pa yun. Naiyak na kayo. Amen? Kailangan magtiwala po tayo sa ating buhay. Saan po tayo dapat magtiwala? Ang taong may pananalig sa Diyos nagtitiwala. Hindi mo po sa ako. Umulan yun. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Tingnan ko minsan, lumapit sa akin. May bukol. Na-diagnose may bukol. Ay lahit pa naman sa namin kung may bukol, cancer. Amen? Umiyak. Paano naman kung saan yung anak ko maliliit pa? Ano problema? May bukol. Pumunta ka na sa doktor? Hindi pa. Umiyak niya. Akala mo kukunin ka na. Punta ko na sa doktor. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa Diyos. Naglilingkod ka lang sa Diyos. Tapos wala ka pa rin tiwala. Amen? Kaya mo kay Lord. Pumunta siya. Ikaw bago ka pumunta, mag-pray muna tayo. Nag-pray po kami. Pumunta sa doktor. Di na ba, biopsy ka tawag mo? Di na ba, biopsy? Di na biopsy. After 5 days, lumulog-lumulog ako. So, ano nangyari sa'yo? Nung pumunta, kaya-kaya ka, may nag-vlog ka na. Bigatit. Ang bigatit. Ang resulta ng biopsy ko. Sabi ko, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ang taong may pananalig sa Diyos, laging nagtitiwala sa Diyos. Amen? Hindi yung payamay ka na agad. Amen? Hallelujah. Para ka natin sila. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, dapat walang kulang. Amen? Buo dapat. Madalas kasi naunahan ko tayo ng takot. Tuloy, may duda po tayo. Amen? Ang takot ba galing sa Diyos? Saan galing? Kay sister? Ay, hindi naman. Sa pinoktor ko. Galing sa demonyo. Galing sa demonyo, no? Dapat kayo nakatingin sa akin. Sino ang hindi nabibigay takot? Ang takot ay nagpupula sa kalaban. Yun ang laging pinapain sa atin eh. Tatakutin tayo ng takutin para mawala yung ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ngayon, pag may takot ka na, hindi mo na alam na magpupunta. Namawala ka na. Ayaw mo na mag-permit. Amen? Ayaw na mag-atin sa mga gawain. Dapat nga kung may problema, kung may karamdaman ka, mas lalo kang lululagay ka, lalo kang ipusigin mo natin. Amen? Para matatanggap natin ang biyaya ni Lord. Amen? Para pa natin si Lord.
Yung babae, 12 years na dinudugo at hindi nakapagaling ng kahit sino. Amen? Imagine natin, 12 taong dinudugo. Amen? Sa tingin ko, may dugo pa tayo, mawala na. Eh kung may karinderya, buhay na buhay ang dinuguan. Amen? Ngunit, hindi ko siya nawala ng pag-asa. Amen? Sa Matthew chapter 9 verse 21, ang sabi niya sa babae, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Amen? Dapat ka may umuka, pumunta lang ako sa prayer meeting, gagaling na ako. Amen? Kasalanan si Lord. Sabi ko sa asawa ko, pupunta ako sa gawain sa Tagaytay. Sabi ka, hindi ka ba mahiya? Hindi ka man makalakad? Kung demonyo, lumayo ka, pupunta ako. Amen? Uy, sumbong ha? Amen? Tingnan mong ginawa ni Lord. Mula noon, na pangyayaran, hindi na po ako inatake sa aking alaga. Amen? Hindi ba? Ay hindi, sumusunod din naman ko. Hindi naman ko kumakain ng bawal. Amen? Eh, panampalataya ka nga. Kain ka naman kain ng bawal. Amen? Wala ko natin si Lord. Lumapit ang babaeng 12 taon. Lumapit sa Diyos. Nanalig sa Diyos. Ay, nawala na. Nagtitiwala sa Diyos. At siya ay umalig. Amen? Ano ba kaibahan? Noon at ngayon, buhay naman ang Diyos. Di ba? Doon ba, noon lang ba si Lord buhay? Ngayon hindi na? Buhay din si Lord. Kung tayo may pananakit, may kagalingan po na nakalaang para sa atin. Amen? Palakpakan ko din ito. Marcos chapter 1 verse 41. Nahabag si Jesus sa kitongin, kaya tinawakan niya ito at sinabi, oh, nais kong bumalik ka. Amen? Kung may karamdaman ka, Lord, gusto kong bumalik. Ano sagot sa'yo? Sabi niya, oo, gusto kong bumalik ka. Bakit? Lagi ka nasa meeting. Amen? Lagi ka nakikita ni Lord. Amen? Puno ka naman nananalig sa Kanya. Amen? Naninigaw na ba ako? Ano ang mga kagalingan para sa taong may pananalig sa Diyos? Ang taong pinagaling dahil sa kanyang pananalig sa Diyos ay nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen? Kami, busy kami ngayon. Kung saan po kami pinadala. Amen? Nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen? Kayo ba nauuhaw ng salita ng Diyos? Amen? Kung nauuhaw tayo sa sobrang init, ganun din po dapat nauuhaw tayo sa sobrang init sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen? Hallelujah, Diyos. Una, nakakarinig sa salita ng Diyos. Ito. Ano yan? Pray? Amen? Marami po kayo mga kapatid nagbibigay sa atin ng pag-asa at bagong oras. Kung tayo po ay may karamdaman, masasabi natin na may pag-asa, may kagalingan, o mananalig lang ako sa Diyos. Amen? Palakpakan natin sa Diyos. Pangalawa, nakapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lang katulad namin nagsasalita eh. Hindi rin naman po tayo kami nito. Maging tagapagsalita ng Diyos. Sa ating mga kapitbahay, sa ating asawa, sa ating pamilya. Amen? Eh, brother, kung hindi po ako marunong magsalita katulad mo, na ano, bukal-bukal. Kahit sister, hindi ka magsalita. Kahit hindi ka nagsasalita. Kung nagpapita sa'yo, natadala ko kayo.
Kaya, dapat sa sunod sa bago, tumutunan na tayo dito. Christian, palakpakan natin sila. Pangatlo, na isabuhay ang salita ng Diyos. Hello. Kaya ba natin maisabuhay ang salita ng Diyos? Kahit yung kapitbahay mo, sinismis ka sister. Ang lakas mo. Amen! Amen! Kahit yung pintuan mo, pinaihan, ang aso ng kapitbahay, kaya mo, isabuhay, pag-ibig. Amen po ba? Ano po? Pero malaki ko hindi dahil para sa sarili. Ito yung tapos, ito ang nangyari. Ako po kasi, hindi ko pinangarap, ba't ako si God, dinala nito. Ako po yung nagiging sa amin, na maging Christian. Kasi dati lagi nag-awal. Hindi pa kayo, puro magaling. Amen. But nung pumasok, ang pinadala nito, lingkod ng Diyos, isinasabuhay ko ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na dinadala ko sa bawat isa. Naiiwasan naman. Amen? Mag-isabuhay natin ang salita ng Diyos. Kung tayo ko'y umaling, mag-isabuhay natin ang mga napakilala natin sa gagawin ito, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay. Sabi ko nga, kahit hindi ka magsasalita. Kung si sister, kanina ay sobrang ingay ng umaga. Kasi siya mo sa kanyang anak. Bukas, bigla na nahimik si sister. Hindi na nagsasalita. Ano sabihin ng kapitbahay? Ano ang mga anak niya? Ano sasabihin niya? Ha? Nanunod si mama. Bakit? Hindi na nagsasalita. Ay, hindi ka na nagsasalita, sister. At yayain ko dito, sasama ko. Bakit? Nakita nila na may pagbabago ka na sa ginagawa natin dito. Sa pamamagitan. Amen? Sasama na yan. Himala. Nasitiran ang bibig ni mama. At naihimala talaga doon. Pupunta ako. Amen? Palapaka natin sila. Kaya natin mahalin ang ating kaaway. Amen? Kaya natin ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Kaya tayo nahihirapan na sasaktan. Amen po ba? Patapos na po ako. Okay lang po mag-ito kunti. Mahilig kasi ako sa point. Isang araw, pagkatapos ng prayer meeting, may pakita si Satanas sa tatlong charismatic. Hindi po ito. Siguro ko sinong natin. Sabi niya, tinanong sila ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, kung bibigyan ko kayo ng kapangyarihan na baguhin ang nakaraan, ano ang babaguhin ninyo? Ikaw, charismatic number 1. Ang sabi ni charismatic number 1, sana'y mapigilan kita sa upang hindi mawalay sa Diyos ang tao. Amen? Charismatic number 2, pipigilan kita sa pagtataksil sa Diyos. Si charismatic number 3 ay walang ini. Sa halip ay lumuod at nagdasal sa Diyos. Amen? Ito ang dasal niya. O Panginoon, ilayo mo ako mula sa tukso ni Satanas. Nung narinig ito ni Satanas, ang dasal niya, nung narinig ni Satanas, ito'y napasigaw at tumakas. Nagtaka ang charismatic, yung dalawang charismatic, kung bakit napasigaw
at lumayas si Satanas. Tinanong nila kung bakit niya ginawa o ano ang kanyang ginawa. Sagot niya ni charismatic number 3, huwag kailanman makipag-usap sa tao. Sa Diyos po tayo makipag-usap. Pangalawa, walang makapagbabago sa Kanya. Amen? Pangatlo, ang layunin niya ay panatilihin tayo sa ating nakaraan upang patuloy tayo magkasala sa Diyos at ikukulong tayo sa ating mga karamdaman sa buhay. Ngunit, sabi niya, kung tayo'y may pananalig sa Diyos, tayo'y palalayain sa ating mga karamdaman. Kapwa natin. So, tayo po'y manalangin. Ipikit ninyo ang inyong we feel the presence of the Lord. Dami natin ang presensya ng Diyos sa gabi ito. Napakinggan natin ang kahalagahan kung tayo po ay may pananalig sa Diyos. May nakalaan sa atin na ibibigay ng Diyos sa atin. Ang tao may pananalig magkaroon ng kagalingan sa kanyang buhay. Panginoon sa oras na ito. Siguro iba sa amin mo kasalukuyan ng nakaranas ng kanagdaman o yung ibang ay namamahal sa buhay. Ngunit ngayon, Panginoon, naunawaan na naman na ipagbigyan na namin, Panginoon, na dapat pala ikaw ang iuunahin doon sa aming buhay. Dapat ikaw, Lord, ang una na ilalapitan. Kadalangin namin, Panginoon, turuan mo kami laging manalig sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na laging magtitiwala sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na sa iyo lumapit. Mula ngayon, Panginoon, makikinig na kami sa iyo. Ngayon, Panginoon, susunod na kami sa iyo. Then, nagtitiwala kami, Panginoon. At naniwala po kami, Panginoon. Nasa pamagitan ng aming paglapit sa iyo, sa pamagitan ng aming pakikinig sa iyo, sa pamagitan ng aming pagsunod sa iyo, pinakalamang biyaya para sa bawat isa sa amin. Magkaroon kami, Panginoon, ng kagalingan, hindi lamang sa aming mga malasado, hindi lang sa amin, pati sa aming mga malasado. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga mensahe sa gabi ito sa bawat isa na nagbibigay sa amin ng bagong lakas, bagong pag-asa, na patuloy kami sa iyo manalangin at magkaroon ng Father, the Son,